Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy pong sumusubaybay, tumututok po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Kumpirmado. At syempre, bago po tayo mag-umpisa, mga minamahal kong mga kababayan, kagaya po ng ating na kaugalian, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad, maging ating mga bago mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa oras pong ito, sa gabi pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan ho natin itong si Bato de la Rosa, na kung saan po, ayon po sa kanya, mga minamahal kong mga kababayan, kung di po ako nagkakamali, ito po, ilalabas po natin sa ating screen. Ito po ay nabasa ko lamang dito po sa Abante, Abante News. Sabi dito, testigo ng kamera dudurugin daw dudurugin sa Senado. Ibig sabihin, dudurugin ito ni Bato de la Rosa. So dito po, mga minamahal kong mga kababayan, kung babasahin ho natin ito, sabi po dito, maghahain ng resolusyon si Senador Ronald Bato de la Rosa upang makapagsagawa ng investigasyon ang Senado sa isyu ng illegal na droga na ipinapahid di umano sa pamilya Duterte. Pinapahid nga ba o nabubuking? Pero yan ang sabi niya . Siyempre naman, hindi naman niya sasabihin na totoo. Sino ba namang gago magsasabi nun? Hindi niya talaga sasabihin. Pero dito, ayon kay De La Rosa, chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kasama sa ipapatawag niya si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Ipapatawag daw niya. Si Guban ay humarap sa investigasyon ng Quad Committee ng Kamara de Representantes noong Biyernes, kung saan dinawit niya ang pangalan ni Attorney Mans Carpio, asawa ni Vice President Duterte, Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at dating Presidential Advisor Michael Yang sa nakumpiskang magnetic lifter kung saan itinago ang shabu na nagkakahalaga ng 11 billion noong 2018. Dito po, sabi ni Guban, pinagbantaan siya ni dating DNR Undersecretary Benny Antiporda na may mangyayari sa kanyang pamilya kapag binanggit ang pangalan ng tatlo sa hearing. Sino yung tatlo na yon? Binanggit ni De La Rosa na ipapasalang niya sa lie detector test si Guban dahil sa kanyang paniniwala na nagsisinungaling ito sa kanyang testimonya sa kamera. Talaga lang Dito po, sabi niya, tanungin ko siya, are you willing to take a lie detector test? Polygraph test kita ngayon kung nagsasabi ka ng totoo. Drama lang to ni Bato. Wika ng senador sa interview ng DWIZ nitong Sabado. Aniya, malinaw na gustong siraan lamang si Vice President Duterte dahil sa banta ito sa kandidatura ng administrasyon
sa 2028 elections. Aba, hindi nga. Hindi nga ba to? Ha? Parang iisa kayo ng ano ni Sara Bulate sabi niya, Guban is a convicted drug trafficker at kahit kung sino-sino ang dinadamay niya, pati yung asawa ni Vice President Sara Duterte para mapalapit kay Vice President Inday Sara. Parang gusto niya sabihin dito, para yung issue mapalapit daw kay Sara Duterte. Ano pa nga ba? Halatang scripted, sinasabi niya. Ikaw lang nagsabi nun ba to? Huwag mo kami gawing tanga ba to? Alam namin, yung nagsasabi ng totoo at hindi naman siya katulad ni Morales. Na talagang yung ginamit ninyo, ang talagang kaso niya ay manira ng manira. Ito, nagkakaroon ito ng kumbaga nagkakadugtong-dugtong yung sinasabi ni Colonel Asierto at yung pag-iimbestiga ng Kamara sa mga illegal pogos na kung saan nagkakadugtong-dugtong na talagang ang kayo, maging ang amo mo, maging si Michael Yang at maging si Paulo Duterte na ayaw ipakita yung tattoo sa likod na may kinalaman, sasabi-sabi ka pang halatang scripted. Sabi niya dito, halatang scripted, sinasabi niya, mayroong direktor, mayroong magdedirect sa kanya, sasabihin pa para gibain talaga yung mga Duterte. Wala nang gigibain pa sa mga Duterte ba to? Dahil namulat na yung taong bayan, kaya wala nang gigibain, lalong-lalo na sa pagmumukha ninyo. Lalong-lalo na kay Sara Bulate. Walang sisirain sa inyo dahil matagal na kayong mga sira, mga tanga. Sabi niya ito, patutsada pa niya, ang habol diyan makakuha ng negative public opinion yung mga taong nabanggit para magiba lang yung imahe. Alam mo, Bato de la Rosa, ikaw lang ang galing mo magsalita. Pero nung sinisira niyo yung imahe ng aming mahal na Pangulo, nasabi mo ba yan? Naglabas ka ba ng statement na ganyan? Di ba sang-ayon ka sa ginagawa ng amo mo? Sang-ayon ka sa ginagawa ni Sara Bulate na kung saan siya may pakana na nagpalabas ng video? Kaya nga hindi siya maka-attend doon sa sinadya niya talagang umalis ng ibang bansa para panoorin kung paano mangyayari kung sakaling ilabas sa araw ding yun yung pinagawa ni Sara Bulate na video para sirain lang yung imahe ng aming mahal na Pangulo. Kaya wag ka nga dyan, Bato de Kalbo. Sabi dito, nangangamba naman si De La Rosa na baka ibaon o ilipat sa ibang committee ng ang ihahain niyang resolusyon upang hindi niya mag-isa ang testigong humarap sa investigasyon ng Kamara. Ito. Kung hindi, sabi ni Bato de la Rosa dito, kung hindi haharangin, hindi i-hijack yung aking resolusyon, magpa-file ako ng resolusyon na imbestigahan yung pinagsasabi ng taga-customs na convicted na convicted na. Sorry. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, hindi nga dapat itong si Bato de la Rosa ang humahawak nitong ano ba tong committee yung kanyang hinahawakan. Chairman siya ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Dapat hindi siyang may hawak nito. Ewan ko bakit pumayag yung mga senador dyan. Alam nyo naman na dahil alam ng mga Duterte na talagang malalaman ng taong bayan ang katotohanan, kaya si Bato de la Rosa ang nilagay nila dyan. Kasi paglalaruan ni Bato de la Rosa, pagtatakpan ni Bato de la Rosa ang katotohanan, dapat magkaisa yung mga senador dyan na iwag dyan si Bato de la Rosa. Dahil alam ko, pagtatakpan lang niya, alam naman natin kung gaano ka bias, gaano ka si Raul, gaano ka gago, kung gaano ka galing itong si Bato de la Rosa, gumawa ng mga technique para lamang masira yung totoong nagsasalita. Kaya dapat talaga hindi kay Bato de la, tataka nga ako bakit sila yung involved sa droga, bakit sa kanya yan?
magiging protector siya dyan pagka mayroong mga kagaya ngayon, di ba? Nasasakotin na ng kamera. Pero dapat, kasi pag nandyan si Jimmy Guban, hindi na makakapagsalita si Jimmy Guban. Dapat harangin niya ng kamera kasi alam naman natin estilo nito ni Bato. Isa-cited contempt agad niya, hindi pa nagsasalita. Para lamang hindi makapagsalita kagaya ng ginawa nila noong kay Guban. Kaya dapat proteksyonan po si Guban ng ating gobyerno. Dahil ito pong si Bato de la Rosa, hayop po talaga to sa lahat ng hayop, siraulo sa lahat ng siraulo, demonyo sa lahat ng mga demonyo po itong taong to. Kaya dapat lang talaga na protektahan po ng ating gobyerno, ha? Etong si Guban. Kasi pag hindi natin pinotektahan tong taong to, naku, kawawa po to. Ha? Dapat proteksyonan ho ito ng kamera at huwag kayong pumayag ni si Bato de la Rosa ang hawak, sasabihin didikdikin, baka ulo mo dikdikin ko eh. Gusto mo lang palusutin si Michael Yang, gusto mo lang na manatili kayo sa pwesto ninyo, siraulo ka, hindi na kami boboto sa iyo, Bato de la Rosa. Ha? At wala ka ng chance, hindi na kami magboboto pa ng mga demonyong katulad ninyo. Alam niyo mga kababayan, takot na ho si Bato de la Rosa. Kaya todo depensa po talaga siya dahil siyempre, pag humina si Sara, mahina na silang lahat. At siyempre, papagalitan siya ng kanyang amo. Diba? Sisingilin sila ng kanilang amo. Kaya ko kayo dinala dyan, Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, ay para proteksyonan kami. Anong ginawa ninyo? Gano'n, nasasabihin ni Rodrigo Duterte sa kanila, baka ilaglag pa nga sila eh. Okay lang si Duterte. Si Duterte, wala nang ano yan sa buhay niya dahil kita nyo naman yung itsura siguro ni Duterte, di ba? Mga kababayan ko, sa totoo lang po, mga minamahal ko mga kababayan, wala na pong pag-asa itong tawag nito, wala na pong pag-asa ito si Michael Yang at hindi na po ito makakalusot. Maging itong si Paulo Duterte, maging itong si Carpio. Ba't hindi pa kasi Capri ang bagay naman, di ba? Alam niyo mga kababayan ko, nakakalungkot talaga, no? Talagang sana lang magkaisa po ang kamera na wag nyo agad ibibigay kay Bato itong si Jimmy Guban dahil talaga hong hindi po yang gigisahin kung hindi ipapakulong po agad yan para hindi na makapagsalita. Gagawan po yan ng paraan ni Bato de la Rosa at dapat hindi si Bato de la Rosa ang humawak na dahil alam naman nating lahat na aso at tuta at talagang mga ano yan ni Digongyo, natural, magiging panig lahat yan. Biro ba, sa salita pa lang niya sinisiraan lang daw. Wala na, no? Pag ganun ang mga statement ni Bato de la Rosa, naglabas na agad siya ng pahayag na ganun, alam na natin na ang kanyang purpose lang, kaya niya gustong maano si Guban ay para patahimikin ito. Kaya dapat hindi sa committee niya at hindi dapat siya ang humawak sa kung meron mang gustong magtanong kay Guban dyan sa Senado. Nakita nyo taong mga kababayan ko? Kaya walang karapatan si Bato de la Rosa sa statement pa lang niya. Baka nakalimutan siguro, hindi niya pinag-aralan. Teka, wag ako magbibitaw ng kahit ano. Wala na, nagbitaw na siya eh. Bigla na lang niya sinabi na, naninira lang niya. Paano mo nasabi na naninira lang? Kasi damay ka doon sa kay Asierto. Kasi mapagdudugtong po yun, mga minamahal kong mga kababayan eh. Diba? Konektado po si Asierto doon sa sinasabi po ni Jimmy Guban na kung saan itong si Bato de la Rosa ngayon, para hindi masira yung kanyang kandidatura, kailangan niyang linisin ito, kailangan niyang patahimikin ito, pero wag po tayong pumayag, mga minamahal kong mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga congressman dyan. Wag niyo pong hayaan na mapunta sa demonyo, sa siraulo, gago, aso, yung si Jimmy Guban. Dahil check po, iba po ang pakay niya ni Bato de la Rosa para lamang po magmalinis. May palaylay detector ka pa. Ikaw ang magpalay detector, Bato. Dahil saksakan ka ng kayabangan, saksakan ka ng kasinungalingan sa katawan mo, sa espiritu mo, sa utak mo, sa pagkatao mo. Demonyo ka, kalbo ka, pero taas ng sungay mo. Walang niya ka. Ako patawag mo, kalbo. Kung di kita pagmumurahin dyan sa Senado kang tangina mo ka. Biglang react si Bato dahil alam niya mabubuko na kayo.
Oy, Bato, manahimik kang tarantado ka. Duwag ka, takot na takot kang ang makulong kang hayop ka. Ang ina mo, binuhay mo yung pamilya mo galing sa mga kalokohan mo, kagaguhan mo, kademonyohan mo, protector ka ng Shabu, membro ka ng triad kang gago ka. Sinong niloloko mo? Taong bayan, tapos na Bato. Hindi na to yung araw ng amo mo, hindi na to yung panahon ninyo na kaya ninyo bilugin, kaya nyong ipasok sa bulsa ninyo ang taong bayan. Kaya isa lang sasabihin ko sa iyo Bato, eto nire-respeto pa kita, ito lang masasabi ko sa iyo, putang ina mo. Kalbo ka. Maging senador ka ilang taon, puro pagnanakaw lang ginagawa ninyo, puro panloloko, puro pagpuproteksyon sa mga adik, mga drug lords. Hindi mo na proteksyonan yung mga Pilipinong dapat ninyong proteksyonan, na inaapi ng mga drug addict, inaapi ng mga drug lords, inaapi ng mga taong sakim sa pera at kapangyarihan na katulad ninyo. Nabisit kayo. Mga kababayan, tingnan mo gustong gusto talaga ni Bato makuha si Guban. Bakit? At bakit siya agad naglalabas ng ganong statement? Bakit? Hukom ba siya? Nagpapahalata lang si Bato de la Rosa siya yung namumulitika Bakit niya agad sinasabi na kaya lumabas si Guban kasi hadlang ito sa 2028? Tarantado, kahit wala si Guban hindi na kayo mananalo. Kahit wala si Guban, sino ba yung unang palagay na natin? Ngayon ang tanong ko sa inyo, sino ba yung unang naglabas ng mga bulaang saksi para manira sa image ng isang tao? Hindi ba't kayo? Di ba lumabas si Morales? Anong ginawa nyo kay Morales? Para lang sirain yung image ng aming mahal na Pangulo. Di ba? Gumawa kayo ng issue. Lahat ginawa ninyo. Gumawa pa kayo ng peking video. Tapos ngayon sasabihin ni Bato de la Rosa. Sinabi mo ba yan, Bato de la Rosa? Nung sinisira ng amo mo, nila Sara, ni Duterte, nila Baste, nila Puloy, yung mga paninira nila sa aming mahal na Pangulo? Nagsalita ka ba ng ganyan? Sinabihan mo ba sila na, ay wala yung sinasabi ni Duterte, wala yung sinasabi ni puro paninira lang. Nandoon ka nga Ano pang sabi mo doon sa rally? Walang iwanan. Kaya Bato de la Rosa, alam na namin ang motibo mo, kaya gusto mong makuha si Guban. Pero taong bayan na magsasabi sa'yo, hindi kami papayag na makuha mo si Guban. Alam na namin ang motibo mo. Para pagtakpan yung amo mong babae na manyakis, magnanakaw, walang ano-ano. Dahil baho pa sa alketran yung niyan. Gaano kabaho yung daladala niyang amo mong babae, ganun kabaho yung mga pagkatao ninyo. Biro mo may pa ganyan-ganyan ka pa, lie detector. Kayong lahat, si Sara, ikaw, pumila kayo doon sa hospital, o kaya sa hospital tuloy, sa hospital naman noon, doon sa NBI para malaman yung mga katarantaduhan ninyo. Gagali, para ka rin si Paulo Duterte, drug test. Hindi nga mapakita yung likod, drug test pa. Langya kayo. Kung ano-ano mga sinasabi ninyo, mga wala namang gusto lang ninyo paniwala. Hoy, sabi ko nga, Bato, sabi ko Bato, tandaan mo to, ako hindi pwedeng galangin tong hayop na to. Wala akong kagalang-galang talaga dito sa hayop na to. Dahil alam naman natin, aso lang to. Tuta na napilitang maging aso. Biro mo first general, naging chief of staff. Ang daming nilaktawan, palibasa, demonyo yung amo niya, na hinihimod niya sa puwet, ayun, biglang naging chief of staff. Dahil may kapangyarihan yung amo niya, kahit hindi bagay na maging senador, naging senator. Anong ginawa nung nagsenador? Wala. Naging sunod-sunuran lang sa kagustuhan ng amo niya. Kamukha niya. Kamukhang buhaya. Diba? Kaya mga minamahal kong mga kababayan, alam ko, sana magkaisa po ang taong bayan, maging ang Kamara. Huwag niyong ibibigay kay Bato agad yan. Dahil hindi na makakabalik sa inyo pag nandun niya sa Senado. Alam na po natin ang motibo niyan. Yung sinasabi niyang gigis, didikdikid, baka dikdikin ko ulo mo Gigigil ako sa iyo, Bato de la Rosa, ang pangit mo. Isa kang buhayang kalbo. Biro mo react agad sila,
bahay. Sisingaw na talaga kami. Maalalaman na yung baho namin. Kaya, ang balita ko nga ngayon talagang todo kilos na sila nung lumabas si Jimmy Guban O kaya dapat proteksyonan ng gobyerno yung pamilya ni Jimmy Guban. Kasi alam na natin ang kayang gawin ng mga Duterte. Alam naman natin ang mga demonyo yung mga yan. Yan ang estilo nila, magpakidnap, takutin, patayin. Yan ang dyan sila magagaling, yung mga Duterte yan, mga kriminal nga Hindi nakataka-taka kasi mga NPA yung mga yan. Kaya hindi nakataka-taka na gawin nila yan kay Guban. Pero ganun pa man, dahil gising na ang taong bayan, sama-sama po tayo magbantay sa issue na ito para lumabas po ang katotohanan ng sa ganon. Maipagtanggol po natin ang ating bansa, maipagtanggol natin ang ating mahal na Pangulo laban sa kanilang mga paninira. O ano ngayon? Kayo ang nauna, kayo ang nanguna sa kasalbahisan ninyo. Eto na, pinatulan na kayo. Ngayon, aalma-alma kayo. Yung sinasabi sa pagiging maldito ninyo, sa pagiging tanga ninyo, eto na yung kaparusahan sa inyo. Sa sobra ninyong lakas manira ng tao, sa sobra ninyo, kala ninyo sa gagawin ninyo sa aming mahal na Pangulo, uubra kayo. No! Hindi kami mga tangang katulad ninyo. Mga siraulo, mga gago, mga demonyo, lalo ka na Bato de la Rosa, ang pangit mo. Yung tuhod mo, yung lapalapa mo, pati mukha mo, pareho lang. Iisa ang korte. Kaya hindi ka taka-taka, lahat ng sinasabi mo ay katarantaduhan, kagaguhan, kahayupan. Diba? Gusto mong makuha si Guban agad, No! Kating-kati ka, kating-kati ka, Bato de la Rosa, nangangati ka? Kasi alam mo, nasa investigasyon, lilitaw din ang pangalan mo doon. Kaya nagmamalinis ka agad, gusto mo na agad ligpitin, paalisin, patahimikin si Guban. Alam naming lahat yan, alam ng mga Pilipino yan, estilo mo, bulok. Lumang tugtugi na yan, Bato de la Rosa. Ang pangit mo! Sabi ng iba, ba't ikaw hindi ka pangit? Mabuti na yung naunahan na, mamunahan pa ako At least ako yung nauna. Diba? Ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, muli po tulad po na sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.